Ang alamat ng Lansones. Sa gitna ng isang luntiang tropikal na isla, kung saan ang hangin ay umuugong sa simponya ng mga cicadas at hinahalikan ng araw ang mga dahon ng esmeralda, may nakatirang isang dalagang nagngangalang Lan. Sa balat na kasing kinis ng satin at mga mata na kasing liwanag ng hamog sa umaga, si Lan ay isang pangitain ng biyaya at kagandahan. Siya ay nagtataglay ng magiliw na puso na naghahangad ng pakikipagsapalaran at isang espiritu na sumasayaw sa ritmo ng ulan. Si Lan ay isang matalinong manggagamot, ang kanyang paghipo ay may kakayahang pagalingin ang pinakamasakit na sugat at ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at potion ay walang kapares. Ang kanyang reputasyon para sa kabaitan at pakikiramay ay kumalat sa buong isla, na nakakuha sa kanya ng paggalang at paghanga ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Isang araw, isang kakilakilabot na salot ang dumaan sa buong isla, na nag-iwan ng bakas ng karamdaman at kawalan ng pag-asa. Nagkasakit ang mga tao, nilanat ang kanilang katawan, nadurog ang kanilang espiritu sa walang humpay na paghawak ng sakit. Si Lan, nadurog sa pagdurusa sa kanyang paligid. Walang kapagurang naghanap ng lunas, ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-aalaga sa mga may sakit at ang kanyang mga gabi sa pag-aaral ng mga sinaunang teksto. Desperado para sa isang solusyon, siya ay nakipagsapalaran ng malalim sa siksik na rainforest ng isla, naghahanap ng karunungan ng mga espiritu na naninirahan sa loob ng mga sinaunang puno nito. Umakyat siya sa matarik na mga landas sa bundok, ang kanyang mga paa na nakatapak ng mahina sa lupang natatakpan ng lumot, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Nang marating niya ang gitna ng rainforest, isang masigla, gininto ang liwanag ang sumikat sa makapal na canopy, na gumagabay sa kanya patungo sa isang marangel na puno na hindi katulad ng anumang nakita niya noon. Ang mga sanga nito ay puno ng mga kumpol ng matambok, ruby pulang mga prutas, bawat isa ay kumikinang na may maliwanag na ningning. Habang papalapit si Lan sa puno, naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang mga ugat. Para bang ang puno mismo ay bamulong ng mga lihim ng sinaunang karunungan at kapangyarihang makapagpagaling. Inabot niya, ang kanyang mga daliri ay nagsisipilyo sa makinis na balat ng mga prutas, at isang ang espiritu ng puno, sa isang tinig na kasing ganda ng pulot at kasing lalim ng karagatan, ay nagsalita sa kanya, ito ang mga bunga ng Lanson, isang regalo mula sa mga Diyos upang pagalingin ang pagdurusa ng iyong mga tao. Ang kanilang tamis ay magdala ng kagalakan, ang kanilang diwa ay magpapanumbalik ng kalusugan, at ang kanilang kapangyarihan ay magpapalayas sa kadiliman na sumasalot sa iyong lupain. Si Lan, na puno ng pasasalamat at isang panibagong pakiramdam ng pag-asa, ay nagtipon ng isang basket na puno ng mga prutas at bumalik sa kanyang nayon. Ibinahagi niya ang mga prutas sa mga may sakit, ang kanilang matamis, makatas na laman na nag-aalok ng isang sandali ng paggalang mula sa kanilang sakit. Tulad ng natikman nila ang mga prutas, nagsimulang umangat ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga espiritu ay nakataas, at ang kadiliman na humawak sa isla ay unti-unting nakataas, pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Si Lan, na puno ng pasasalamat at isang panibagong pakiramdam ng pag-asa, ay nagtipon ng isang basket na puno ng mga prutas at bumalik sa kanyang nayon. Ibinahagi niya ang mga prutas sa mga may sakit, ang kanilang matamis, makatas na laman na nag-aalok ng sandali ng pahinga sa kanilang sakit. Habang nilalasap nila ang mga prutas, nagsimulang gumaling ang kanilang mga katawan, ang kanilang espiritu ay bumangon, at ang kadiliman na bumalot sa isla ay unti-unting nawala. Mula sa araw na iyon pasulong, ang mga bunga ng Lanson, na kilala bilang Lansones, ay naging isang simbolo ng pag-asa, pagpapagaling, at ang kapangyarihan ng kabaitan. Pinahahalagahan sila ng mga taga-isla bilang isang regalo mula sa mga Diyos, isang paalala ng pakikiramay nila at ang walang hanggang kapangyarihan ng pagpapagaling ng kalikasan.